Magandang araw po mga kababayan. At heto naman po tayo, no, panibagong araw, panibagong podcast na po, no. So, ngayon po kasama ko po si Nyolo at si Balita't Kaalaman. At may special guest po kami ngayong araw na to. At ipapakilala po ni Balita't Kaalaman po mga kababayan. Kasama po natin ngayon ang isa po sa mga deputy speaker. Pangmalakasan po talaga to, no? Itong Yes. guest natin for today. Tapos ito rin po siyang kilala rin po siya bilang Doc Nanay and advocate ng kalusugan sa Kamara, isang deputy speaker and isa sa mga pinaka-vocal na representante ng Kamara. Walang iba kundi si Deputy, Deputy Speaker Speaker Janet Garin. Garin. Welcome po. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo, Congressman. Kamusta po kayo? Okay naman po ba? Okay naman, medyo pagod pero alive na alive. Alive na alive pagkatapos nyo pong pailan ng cyber libel yung mga... Ano pong 18 tawag niyo Marines. po ba dyan? 18 Marites, 18 Cargador, 18 Dami ng Maleta. tawag sa kanila eh. Security, hindi natin minamaliit no, yung mga security guard. Pero base kasi dun sa kanilang kwento, sila ay security or driver no, ni former Congressman Saldico o nung partido niya o nung grupo niya o nung mga kakilala niya. So, Unang-una po, no, yung mga nabasa nga po namin na finalan nyo po ng kaso ito, no, cyber libel, itong 18 Marites, perjury. So, ano po ang masasabi nyo dun sa mga salaysay nila, dun na tinatawag ng mga netizen natin na fake hearing dito sa Senado nga po? Ano pong masasabi nyo? unang-una, dapat malaman natin anong motibo. Opo. Kung mapapansin nyo, February pa yon, medyo tumagal, no? I mean, last week of February, tumagal na nag-file ako ng kaso. Kasi hintay kami ng hintay nung sinumpa ang salaysay, wala kaming makuhang pirmadong judicial affidavit. Kaya nung wala pa rin makuha, minarapat ko nang mag-file ng kaso sang-ayon sa advice ng aking abogado. Bakit? Para makita at makilala ko sila. Kasi sa buong buhay ko, hindi ko pa sila nakita at nakilala. Sa pagkakaalam ko, ang kilala ko lang doon ay si Attorney Baligo dahil kalaban siya sa politika ng mga kamag-anak ko sa Leyte. No? At merong mga history no, na nag-file din ako ng kaso doon sa pamilya Pamilya no, nila. ng kanyang asawa dahil nga sa tiyuhin kong namatay at medyo doon ay mga financial matters yon. Now, be that as it may, ang nakakapagtaka lang doon, ang dami sa aming pinangalanan na hindi namin alam kung bakit. No, meron silang sinasabing maleta-maleta. No? Sana totoo. Hindi. Pangalawa, magugulat ka kasi halatang-halata yung script eh. Opo. No? So magtataka ka bakit, no? Bakit tina-target yung iba? Meron naman kaming ibang naririnig na nasasama nga talaga no doon sa mga pangalan. Pero hindi natin alam kung ito'y totoo o ito ba'y under investigation ng ibang mga kaso. No? Opo. In other words, parang naging chop suey. So, konting katotohanan. Dinagdagan ng maraming tao, Opo. linagyan ng maraming pangalan, dalawa lang yan. Para takutin ka na huwag ka nang magtrabaho o pabayaan mo na yan. Cool ka lang dyan. Yes. Kasi para hindi ka namin banatan. Opo. Ganyan din kasi nangyari dati. Parang tinakot ng kaso para hindi ka makapagtrabaho. And para yung ibabash ka para hindi ka nagumalaw at matakot ka. Pero titingnan mo kasi ang problema doon, if you allow yourself to be threatened, kung magpapadala ka sa takot, paano naman ang obligasyon mo sa taong bayan? Kung tatakutin ka lang ng konti, hindi ka na makapagtrabaho, hindi karapat dapat yon sa kumpiyansa at botong binigay ng iyong constituents sa iyo. Kaya hindi tayo natatakot doon, malinis ang konsensya ko at halatang-halatang peke ang kanilang impormasyon at peke ang kanilang akusasyon. Yun. So parang gano'n na rin nangyari kay Senator Loren Legarda. So sinabihan niya yung 18 Marites na yan na Bayani. 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 Tapos Paano ba sila naging bayani? Opo, Doc. Tapos lapses lang daw yun. Insulto May naman mali. yun sa mga bayani ng Pilipinas. No? I mean, Tama. I respect Senator Loren Legarda, pero wag naman tayo maging too much of a politiko
nabibigyan mo ng magandang pangalan yung mga taong wala namang nagawa para sa bansa. True. After tawaging bayani, Oo. natanggal po yung Natanggal pangalan ang niya doon sa pangalan. affidavit eh. Kaya nga eh. Hindi lang yon, insulto yon. I mean, ang narinig ko hindi naman sila lahat former Marines, no? Or nasa serbisyo. Siyempre, kapag ikaw ay dishonorably discharged, Opo. paano ka magiging bayani? So, with due courtesy to Senator Loren Legarda, wag naman nating insultuhin ang ating mga bayani. Opo. Gamitin natin yung word na yon sa tama. 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 Alam nyo, Congressman Garin, nagpapasalamat kami sa inyo kasi po kabilang kami po mga ordinaryo, nakikita namin yung mga ganito po kasi mga bagay na mga fake news, yung mga tanim na 18 marites ay sumusobra na po. Ngayon, sa pagpa-file nyo po ng cyber libel, katulad din po ni Congressman Abante, talagang para po may matuto po talaga eh. Kasi ngayon po, kung ano-ano na lang po ang ginagawa nila para pakalatin po ang maling impormasyon sa ating mga kababayan. Ngayon po, sa pagpa-file nyo ng ganyan, na kayo po, para po matuto po sila na hindi na po dapat pamarisan yung mga ganitong 18 kargador marites na to. Di ba po? Alam mo, nakakalungkot mang sabihin, wala ito nung unang mga panahon sa Pilipinas. Opo, opo. Pero of course, with due courtesy to our former president, President Duterte, hindi niya napigilan na nung sa kanyang termino, nag-mushroom yung mga peking eksperto, Yes. peking media personalities. Yung troll peking- farm po, troll farm, di ba po? Oh, yung troll farm. Ngayon, nako-condition, pre-condition yung utak ng tao. Kaya tuloy, ang gobyerno nagdidesisyon sang-ayon sa ano ba yung mabango. Hindi sang-ayon sa ano yung nararapat. Opo. Kaya dito tayo sa panahon na ito na medyo mahirap. Bumabangon tayo, pero mahirap ang pagbangon kasi nasira siya ng todo. Okay? So, maski tingnan mo sa medisina, wala nang ekspertong lumalabas na totoo kasi pag ayaw nila yung sinasabi, itro-troll ka kaagad. Cancel. Ang lalabas doon, yung mga kung anong gusto nilang marinig na salita. So, Yun lang. nagkakaroon ng character assassination. Yung pala, tatakutin ng lahat ng taga-DOH para mangyari ang Pharmaly, Yes. yung paglipat ng bilyong-bilyong pera sa PSDBM. Tama. Puro illegal yun eh. Pero bakit napayagan? Yung bumibili ka ng bilyong-bilyon na mga medical supplies na hindi naman kwalipikado, pero napipilitan yung mga empleyado ng Department of Health, ng RITM na tanggapin kasi takot kang makasuhan kasi sinampulan kami ng Dengvaxia. Opo. Pero pagdating naman, peking autopsy, peking mga eksperto, pagdating sa korte, iiyak-iyak lang yung magte-testify, nawawala yung kaso. So, ito yung mga bagay na dapat nating baguhin. Hindi para sa atin, kundi para sa future generations. Kasi magulo eh. So ngayon, nasanay sila na ganon, lumabas naman itong 18 former security guards or drivers, allegedly, no? Opo. ng pamilya ni Congressman Saldico o nung kanyang mga kasamahan sa partido or kaibigan. At ngayon, ang nakakapagtaka kasi, bakit hindi sila ang nagsasalita? Tama. Bakit si Attorney Baligod ang salita ng salita? Kaya nga po eh. Dapat si Attorney Baligod ang gumawa ng affidavit at siya ang mag-testify. Sunumpang salaysay. Parang- Yes. Dapat ganun. Oo. Parang mas kabisado niya, no? Oo. Kasi kawawa itong 18 na Marites. Kargador. Kawawa po guard. talaga. Pero Yes. kasi nakakapagtaka. Tama po si Congressman doon. Dapat kasi, si nagsasalita, ang bawat kargador nagsasalita kung ano ba talagang ginawa nila kasi nagsasalita Witness wala siyang pirma sa affidavit. Wala. Pwede Nagsasalit- niyang, ayun, wala akong kinalaman dyan. Madaling bago-baguhin niya. Natural, abogado siya, di ba? Oo. Kung witness ka, di ba? Kung anong nakikita mo. Yes. Kung anong proof mo na meron kang ebidensya na picturean mo kung si Kong Sandro or si PBBM, Oh. di ba? Nangyari rin ito nung Opo. fertilizer scam. Oh, Nagalit na galit si Senator Miriam Defensor Santiago. Naalala ko yon, galit na galit siya. Sabi niya, ipadisbar nga yung gumawa-gawa dyan ng mga kwento. Tinanggal ka agad yung pangalan niya. Yes. Yes. So kung itong nangyayari, parang lang ba? Dinadivert lang nila yung issue sa impeachment ngayon. Alam mo, I'm speaking from experience. Yes, Yes po. Nung una-una kasing pumuntok yung Dengvaxia, yung mga scientists at yung mga doktor, we did not expect
nalalaki siya ng todo kasi alam namin yung totoong siyensya. Paulit-ulit nagsabi ang World Health Organization, hindi ito nakakamatay, walang namatay, kasinungalingan yon. Ang tawag namin doon, infodemic. No, ang nangyari lang talaga doon, may testing kit yung Sanofi, gusto nilang ibenta. Kaya ang sabi nila, kapag nabakunahan ka, magpa-test ka. Anyway, going back to our topic of discussion. Nung kapanahunan na yon, nagtataka kami, bakit ba every time merong intriga, lumalabas Dengvaxia, ang layo. Parang ngayon, pinag-uusapan natin ang accountability ng public officers, ilalabas again Dengvaxia. Nag-file ako ng kaso, labas naman kagad si Meow Meow, Dengvaxia. Meron akong gagawin, walang katapusang text ni Congressman Leandro Leviste sa mga media, Dengvaxia siya ng Dengvaxia. Pero kung titingnan mo ang nakaraan, ginawa ang kwentong Dengvaxia para takutin ang mga tao sa Department of Health. Tama. Para yung mga back, either mag-resign para mapalitan or sumang-ayon dun sa gusto nila. Kaya bilyon-bilyon ang inutang natin nung pandemya na hindi naman talaga napunta sa tama. Pandemic. No? At napakamahal ng ating testing. Ngayon nga, ang dami nating tinapon na testing kits. Yes. Ang dami nating bakunang nilibing dahil hindi nagamit. Yes. No? Marami pa siguro sa ibang kwento yan. Pero isa lang ang nakikita natin doon. Paglilihis sa totoong Na-divert dapat talaga. nating pag-usapan. Tama. Naging strategy na palagi. No? So, hindi naman natin sinasabing guilty or not guilty, pero bumalik tayo, ano ba ang trabaho namin? Kami sa Kongreso, nagawa na namin ang trabaho namin. Hindi kami ang korte. Ang korte ay ang Senado. Tama. Hindi pa dapat tuldukan ito. No? Hindi, it's not because of politics. It's because kapag may sinisimulan ka, dapat tuldukan mo. Okay? And it's actually the best venue for the Vice President to vindicate herself. Ako Yes. nakailang patawag ako sa Senado, sa Kongreso. Pumupunta talaga ako, walang absent except lang yung pumutok yung appendix ko. Bakit? Kasi wala kang tinatago. At yan ang pinaka-best venue for you to vindicate yourself and to inform the public kung ano ba yung totoo. No? So, wag na nating ilihis. No? At pag-usapan na natin yung maraming bagay. Bakit ba kailangang magkaroon ng stalemate sa Senado? Ano yung epekto nito? Kawawa naman yung ating mga men in uniform. Yes po. Oo, hindi sila ma-confirm, hindi sila ma-promote. Karapat dapat nila yon. Para before sila mag-retire, andun yung karapat dapat sa kanila na rank. Ang binibigyan tuloy natin ng atensyon, itong 18 securities or former Cargador. Marites. Cargador. Ang hirap. pero hindi natin binibigyan yung talagang nagsiservisyo ng serbisyo. totoo. Opo. So, medyo nagugulat ako kasi sa tagal ko sa gobyerno, ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong nangyayari sa Senado, no? Mamaya po balikan po natin yung tungkol sa yung sa mga armed forces, yung mga retired po na generals. Pero ito, balik po tayo dito sa 18 Marites. Aside po sa yung sinasabi nyo nga po na malihis yung usapin ng impeachment, posible rin po kayang diskarte rin po Panakot. nilang naninira po dun sa mga reputasyon or yung Yes. credibility ng court kasi kung mapapansin po natin yung target po nila puro yung prosecution panel, di ba? Sila Laila Tsaka De Lima. yung sino yung mga pwedeng magsalita in behalf ng Kongreso. Sino yung mga nagtatrabaho. Yes. Parang ita-target ka, tatakutin ka, tapos, wag ka nang magtrabaho. Para pag hindi ka magtrabaho, di walang direksyon ang gobyerno. Yan ba ang gusto resulta. natin para sa taong bayan? Takutan na lang ba ito? Di ba? Tapos yung mga nananakot, tatawagin mong bayani. Yes. Hello? Alam mo, So, Di wow. Di ba? Opo. alam mo, Congressman Garin, napaka-gulo po ng Senado ngayon. Hindi po katulad hindi naman po ako nagsisip-sip dahil katabi ko, Congressman. Alam mo naman, di ako ganun eh. Hindi, napakaganda po ng House of Representatives ngayon. Ang mga batas po, dire-diretso. Yes. Ang mga pagtatrabaho, dire-diretso, peaceful. May mga kontra pero napapasify. Pero sa Senado po, nakikita nyo po mga kababayan, alam nyo po ba, ang Senado po, wala po silang ginagawa ngayon. Inuuna nila yung pansariling kapakanan.
Tama po ba ako, Congressman Garin, na may mga nahihinto po tayong mga kinakailangan na mga emergency powers or mga bagay na kailangan dapat unahin para sa ating mga kababayan, taong bayan? Ano po ba to, Congressman Garin? Hindi naman lahat, no? Kasi Opo. nakikita naman natin, andun naman yung 12 senador ng mayorya. Opo. At nakikita naman natin, dun naman sa side ni former Senate President Alan Cayetano, although andun dun yung iba, hindi naman sila nagpapakita kapag hindi naman talaga legitimate, no? Na conduct ng Senado. Pero, ang naniniwala ako na mananaig pa rin sa halos lahat ng senador ang kanilang puso at konsensya dahil ang daming collateral damage eh. Itong Kalinga Bill, talagang pinuyatan ng Kongreso yan. Opo. Ginawa yung lahat para maipasa. Bakit? Biglaan kasi hindi mo naman aakalaing magigera ang US at Iran. Hindi mo aakalaing magkakalindol. Ang daming biglaang nangyayari. At itong batas na ito ay nagbibigay ng emergency powers sa presidente Yun. para makagalaw, mawala yung mga bürokrasya. At sino ang target nito? Drivers, farmers, fisher folks, minimum wage earners, MSMEs, yung may mga tiyangge sa public market, Yun. and OFWs. So, yun. Kasi ito yung palaging apektado kapag may kalamidad. So ngayon, andyan yan, nakaantabay, supposedly itatakal ng Senado, pero hindi nga mapag-usapan kasi Wala po Magulo. no? magulo. Parang wala silang walang napag-uusapan na iba dahil nga Inuuna po yung mga ego. Diba po? ang well, siguro yung isa, baka hindi pa ramdam nung iba na pagod na yung taong bayan Yes. sa ganong klase ng pagpapatakbo ng Senado. Kaya naniniwala ako, it's just a matter of time. Kasi marami naman dyan sa Senado talagang they are seasoned politicians and they have had dun yung kanilang reputasyon na talagang mananaig ang kanilang puso para sa taong bayan. So, sana maisaayos na. Kasi ang biktima talaga dito ay ang taong bayan. Yes. Tapos kung napanood namin sa TV si Vice President Sara Duterte, kung saan po sinabi niya na reflection daw ho ng administrasyong Marcos ang kaguluhan po dyan sa Senado po. So ano po ba yung masasabi nyo? Yung mga kaguluhan po daw sa Senado ay refleksyon ng gulo at kawalang direksyon daw po sa ngayong administrasyon. Klaro naman na yung kaguluhan nag-uugat dahil nga simula nung ni-refer ng Kongreso ang committee report, ang articles of impeachment no, ng pangalawang Pangulo. Nirerespeto natin si Vice President. Pero siguro, kung talagang one of the best things that she can do at this point of time is to release or convince her allies in the Senate na mag-convene, umayos, i-recognize kung sino ang mayorya at pag-usapan ang nararapat para sa taong bayan. No? Nagkakagulo sila kasi syempre nahahalo yung politika dun sa kanilang obligasyon. Nirerespeto natin yan bilang karapatan ni Vice President, pero kung titingnan mo, hindi ba, kung tawagan niya lang si Senator Alan Cayetano at sabihin niya, magtrabaho na kayo, wag na kayong away ng away. Tawagan niya pa yung ibang mga senador na talagang very strong allies niya. Matutuwa si Maria at Juan de la Cruz. Tama. No? At mapapasalamatan pa siya ng taong bayan. No, rather than adding, no, sino ba yung nagsisindi para mag-away-away yung Senado? Gaslighting. No, hindi natin alam eh. No? And again, maganda rin kasing matuldukan. Tingnan mo yung formally, hindi natuldukan. Ang daming ginagawa ng Senado, hindi natutuldukan. The impeachment trial is one way of redeeming your name and proving to the people na walang kwenta itong mga akusasyon.
hindi ito totoo. Yes. Doon yan dapat pag-usapan. Huwag na nating idamay ang taong bayan. Tama. Alam nyo, tama si Congressman Garin, mga tol. Kasi alam mo, yung sinabi niya, ang daming sa Senado na walang tuldok. Hindi katulad ng hindi ulit sa nagsisip-sip ako, katabi ko si Congressman Garin. Yung Quadcom, tingnan nyo tol. Oo. Yung resulta ng Quadcom sa taong bayan, na ipadala si Rodrigo Duterte sa dahig, isa sa mga option yon, yung Parmali, yung Pogo, na-stop yung Pogo dahil sa Sa Quadcom. Quadcom na yan. Talagang May kailangan napakulong. may tuldok. Kasi sa Senado, kailangan, tama si Congressman Garin uli na ibabaan natin yung sarili natin, mas matimbang dapat yung taong bayan. Kaso sorry po si Sara Duterte rin kasi, mas kinatutuwa niya yan eh. Mas kinatutuwa niya kasi yung diversion ng isip ng tao, napopokus sa kaguluhan. Kung anong isipin ng magulong utak ni Cayetano, nakikita ng tao, magulo, under attack, wala naman pala, tas panibago na namang issue. Tama yun. Kaya Diba, sabi tol? nga ni Doc Nanay, di ba po yung sinabi niyo nga po na kaalyado niya yung marami sa Senado, di ba? Baka pwede niyang pagsabihan, di ba? Tama. Para ihinto at magtrabaho na. Pero ang ano nangyari, di ba? Parang sila pa yung faction nila yung yung nang hostage sa Senado, yung 3 araw halos na muntikan na walang session, di ba? Kaya yung taong bayan nagsasabi sa kanila na wala na talang dignidad or integridad. So parang yung lower house naging upper house na. Teka, Yung upper naging tanong lower. natin kay Congressman. Congressman, ano po masasabi niyo doon? Kayo po ba kaya niyo yun? I-India ninyo yung session ng Kongreso? Hindi kayo papasok 1-2 araw? Alam Oo mo, nga, no? Di ba? Ganito kasi yon, no? Parte ng trabaho ng legislatura, congressman ka man o senador ka man, ay magdebate. Opo. Kasi may kanya-kanyang paninindigan yan eh. Opo. Pero parte din ng trabaho namin na kapag ikaw ay hindi makumbinsi ang mayorya ng iyong kasamahan, dapat mong tanggapin. You have to be a statesman to accept the decision of the majority. Hindi pwede na, hindi nasunod yung gusto mo. Bahala na si Batman, sirain ang buong Pilipinas. Mali yun. Oo. Mali yun. Because yan, nakasulat yan sa history ng Pilipinas. At napakahirap i-justify na hindi papasok, hindi magse-session, wala yung iba, dahil lang andyan yung usapin ng accountability. Opo. Yung yung sa Senado po, anong sa tingin niyo po, yung ibig ko sabihin po, yung gulo sa Senado, sa tingin niyo po, kapituko ba talaga si Alan Peter Cayetano? Paano po kaya solusyon dito, Congressman? Siguro maganda tanungin natin yung taong bayan. Kasi, I have respect, no? Kay Senator Cayetano. Pero, nanghihinayang ako, no? Nanghihinayang ako bilang isang kaibigan kasi sa distrito ko talagang bumagsak ang pananaw ng tao sa kanya dahil nga sa nangyayari. Parang hindi maintindihan ng tao saan ba ito papunta. And if we are talking about accountability, about doing our work, dapat yan tuloy-tuloy eh. Oo. Kaya nga, pasensya na ha. Opo. He may live in peace. Ungkatin ko lang si former President Noynoy Aquino. Kaliwat kanan ang binato sa kanya. Diba? Ang daming mga akusasyon. Nakita mo ba siyang nawala? No? Nakita mo ba siyang hindi dumalo? Lahat yan. Kasi malinis ang talaga konsensya niya eh. No? In fact, nung nakita ko siyang pumunta sa Senado, nasa ospital ako noon, kaka-opera, sinabihan na lang ako na wag na lang pumunta. Ano na yun, parang the morning after the operation, so medyo iika-ika pa. At medyo, kasi emergency operation. Pero ako mismo nahiya ako nung nakita ko siyang nakatayo doon. Humabol ako. No? At hindi lang ang daming ibang mga opisyal na humaharap. Kasi parte yan ng ating trabaho. Oo. Ang sagutin pag may katanungan. No? Kaya hindi ko alam kung paano pa marirepair ang reputasyon ng Senado. Napakasayang. But I believe, hindi pa huli ang lahat. Magpakita sila, magtrabaho sila, at sundin nila sang-ayon sa nararapat na obligasyon namin bilang legislators. Tama.
for sure matutuwa ang taong bayan. Si Doc Garin pala, pumunta po kayo doon kahit galing pa kayo sa operasyon. Yun po yung Ako nung discharge against medical advice. Kaya nung bumalik ako sa hospital, pinagalitan ako ng todo. Ibig sabihin, pag may gusto talaga na ipaliwanag, di ba, may mga katanungan, pupunta ka talaga. Pero ito po, may, yung reply na po ni Sara Duterte dito sa impeachment, articles of impeachment, di ba? Mukhang ad cotelum na naman po. Kumbaga, yung kinu-question na naman. Ano po ba ibig sabihin nito para sa ating mga Hindi audience ko po? nabasa yung buong reply. No? Pero kung base dun sa Kongreso at base dun sa ibang narinig, though I have to read it, hindi naman kasi ko part ng prosecutors, quini-question nila yung nangyari sa Kongreso. Quini-question nila yung proseso, no, na example, ito yung impeachment complaint o bakit daw merong mga testigo na yung affidavit nila naging supplemental, no? Specifically yung kay Madriaga, yung dun sa mga I think ito yung sa financial transactions, yung unexplained wealth. Now, yun yung mga, kaya nga, mas maganda mapag-usapan, matingnan, because for all we know, baka naman unfair yung allegation sa kanya. No? Or baka naman yung mga kahon na hindi nabuksan ay dapat talagang buksan at andun yung mga kasagutan. It's the best venue to vindicate the name of the Vice President and at the same time, makapag-proceed ang Senado dun sa nararapat na gawin. Pero again, hindi natin sinasabi na yan lang. Ang daming trabaho, ang daming dapat gawin, ang daming dapat tuldukan. So, lahat ng trabaho dapat tapusin. Yes. So, ngayon kung sabi po ni VP Sara kahapon po, dapat daw mag-usap-usap ang mga senador. Like ni Senator Jinggoy po at Senator Bato de la Rosa. Kung ano po dapat nilang maging prioridad daw ho. So, may choice ba sila na hindi ituloy ang impeachment trial? Gaano kahalaga ito, Doc, para matuloy po? Alam mo, ang Kongreso ay hindi korte. Ang Senado ang korte. Napakahirap mong sabihin, ito ituloy, ito wag ituloy, o itong flood control ituloy, itong impeachment wag ituloy. Dapat parehong ituloy. Kasi we're talking about accountability. Paano pa tayo ngayon paniniwalaan ng taong bayan kapag selective tayo? Now, Tama. kaibigan kong matalik si Senator Jinggoy Estrada at yung aking puso ay nadudurog sa nangyayari sa kanya. Pero pag-usapan lang natin yung legal. Kapag ikaw ay isang miyembro ng Senado or even Kongreso at ikaw ay nakadetain, ibig sabihin ang korte na ang may jurisdiction sa'yo. Tama. Yun. So, how can Senate have coercive powers on you? Kasi hindi ka naman nila pwedeng hatakin at sabihin, dito magbotohan tayo, o dito makinig ka dito. How can you fully exercise your function as a legislator, as a senator, kapag ikaw ay in detention? Kaya talagang napakahirap nung hinihingi ni Vice President, if indeed she said that. Tama. No? Kasi mahirap Parang, kunyari, si Senator Bato, kung wala naman talaga siyang kasalanan, edi harapin niya. Pero nung nakita ko yung nasa Senate siya at nananawagan siya ng tulong sa Pangulo, Grabe. yung mga panawagan niya is parang, isalba mo ako dito, hindi na a-address yung issue Opo. Paano naman ngayon yung ating ibang mga, we cannot be selective. Tama. Hindi pwedeng kapag ikaw ay senador, exempted ka sa Yes. pananagutan sa hustisya. Ako, pinagdaanan ko lahat. Hinarap ko ng buong tapang, walang pagtatago, kasi malinis ang konsensya ko. Ngayon, andi dito tayo sa isang sitwasyon na gusto natin may exemption yung iba. So, ang daming president. I mean, ako naawa ako dati kay Senator Laila de Lima nung ikinulong siya. Kasi nakita ko siya nung nagkakampanya. Hirap ngang magbayad ng hotel niya. O yung mga kasama niya talagang isa o dalawa. Kasi nga, syempre may gastos ang pagtakbo ng senador.
Tapos nung pinagbintangan mong involved sa droga, magugulat ka, no? Tapos gawa-gawa yung ibang mga video. Makikita natin, nag-recant. No? Pero hinarap niya yun. At yung siya ay nasa detention, hindi niya magamit ang kanyang poder bilang senador. No? In fact, handwritten nga lang yung kanyang mga pinapadalang sulat. No? And we have a lot of other government officials. No? Mayors, mga iba dyan na mga officials. So will they be given exemption? Napakahirap nun no? Napakahirap. Tsaka Congressman, no? Ako po, hindi ako sangayon sa sinabi ni BP Sara na pati si Jinggoy, sorry Congressman kung ano yung si Jinggoy, tsaka si Bato, no? Parang kakasamahin mo yun na na sorry, pangatlong beses na po talaga yung nangyaring ganun na may kaso, parang imbis na sabihin sana ni Sara na na magdiretso na, ituloy na ang dapat ituloy, paupain na yung tensyon, kalimutan mo na yan. Yung kung may asunto yung ibang mga senador ay mag-comply sa mga asunto. Hindi talagang kailangan i-cater pa natin yung mga senador na may kaso. Nakakalungkot po yung ganun para manggaling sa isang vice-presidente. Di ba, Tol? Oo. Pero Doc, nakita nyo naman po yung, kasi di ba napalitan na yung majority block. Itong minority na po ngayon, puro mga kaalyado, mga kaibigan ng mga Duterte, di ba po, kung iisipin po natin. Gaano po ba kakumpiyansa itong prosecution sa tingin nyo po, itong sa mga ebidensya na lalabas dito po sa impeachment trial? Sa tingin nyo po ba convince talaga na makukonvict itong si Sara Duterte? Ako naniniwala pa rin ako na regardless of their political affiliation, kapag dumaan sa trial, ang isang bagay sa Senado, bawat senador magdidesisyon sang-ayon sa nararapat. No? Kaya nga, kung makita na wala naman pala talagang basehan, wala naman ang unexplained wealth, wala namang threats, no? Malamang pati yung mayorya, i-acquit nila si Vice President. Etong namang minorya, kung makita nila na talagang may basehan, no? Makikita yung paper. Kasi ang daming bagay na hindi nabuksan. No? Ang daming punto na hindi mapag-usapan dahil limitado kami. So again, Senate is the best venue kung saan mapag-uusapan ito. At doon, sigurado ako, boboto ang mga senador sang-ayon sa pananaw nila ano ang tama at kung ano ang mali. Alam mo para sa akin, Congressman, sa akin kasi sumasaludo uli ako sa Kongreso kasi ako naniniwala ako, mahirapan man tayo sa numero dyan sa Senado, Congressman. Kasi hirap tayo sa numero kasi 16 to convict, di ba? Ang para sa akin na lang, mai-expose na lang po sa taong bayan. Kasi po nung napansin nyo po, yung inaabangan ng taong bayan, yung Ramil Madriaga, akala natin the best position na talaga yun Pero nung nilabas po yung money laundering, yung sa anti-money laundering, kinagulat po ng buong taong bayan yung 6.7 billion na flowing sa bank records si Sara So ako po naniniwala ako, ito pong Senado, ako, para sa sariling opinion ko, ma-expose lang po sa ating mga sambayan ng Pilipino yung totoong kalagayan ginawa ni Sara Duterte sa umaapaw na pera niya. Solve na po ako dun Kasi talagang makikita natin na malaking pambubudol lang po ang mga Duterte. Yun po ang para sa akin. Well, kaya nga ito ang pinaka nararapat na venue. Kasi baka hindi naman totoo. Yes. Okay? Acquitted. At of course, magaling na abogado si Senator Alan. Magandang pag-aralan na nila ngayon. Kasi ang daming katanungan. Kunyari, yung mga witness na ando doon sa Kongreso. Pagtanungin namin, bawal naman yung tanong namin. Di ba sabi nila, probing question. Kasi hindi nga kami korte. Ang galing talagang abogado si Senator Alan po Kaya Nagkaroon nga, po ng session sa FB. Ang galing niya po talaga. May quorum sa FB, Galing, no? dinivert niya sa ganun.
Di ba, pre? Yeah, may quorum nga sa May FB. quorum sa FB. Ano sila? Eh, sino yung house speaker? Kiko Barsaga. Pwede, no? FB house speaker. Pwede. Buong mundo yata. Ngayon ka lang nakita na yung session nangyayari sa Facebook. Di ba po, Congressman? Parang nakaka-downgrade na sa ano natin yun eh. Sa political system natin po eh. Kaya naniniwala ako na mabubuksan din ang isip ng ating mga senador. Oo. Kasi maski sa ang sulok ng Pilipinas, yan na ang pinag-uusapan. Opo. Anong nangyari? Sabi nila, mas maganda pa, mas organized pa yung public market, no? Yung nga po Yung eh. Market Vendors Association, minsan nag-aawayan palagi, no? Or Pero- minsan yung parking ng mga toda, nag-aaway-awayan. Hindi. Pero nagulat sila, sabi nila, behave pa pala kami ikumpara sa Senado. May putukan eh, no? Hindi ito, Congressman ha. Masingit ko lang mga tol, Congressman. Kasi meron po tayong tinatawag na sagrado eh. Kasi yung House of Representatives, sagrado yan dun sa Kongreso nag-aano. Sa Senate, sa plenaryo. Sagrado po yun para sa isang Congressman at Senate. Pero yung ginagawa ni Cayetano na sa FB niya dinadala lahat, parang napakalaking pambabastos po para sa akin yun. Opinion ko po. Di ba po? Ang tanong, bakit? Di ba? Ako rin kasi hindi ko naintindihan ang motivation no, ni Senator Alan. Ang naalala ko lang nung nasa Congress kami before, ganun din naipit din kami sa gulo. Awayan ng speakership. Tapos ang sabi, siya daw yung anointed no, ni Pangulong Duterte. Pero iba naman yung galaw nun ni Speaker Lord Alan Velasco. So sabi namin, ano ba ito? Nakakalito. No? So babalik tayo doon sa punto na hindi ko naiintindihan saan nanggagaling si Senator Alan. Pero naniniwala pa rin ako na baka makumbinsi siya ng kanyang asawa na si Mayor Lani Ayan, yan. na Nanawagan tayo. manaig yung responsibilidad nila sa taong bayan. Para lang sa akin, i-confirm itong ating men in uniform dahil sila ang karapat-dapat na bayani Tama. and at the same time, ipasa ang Kalinga Bill. Kalinga Bill. Oo. Dahil kaliwat kanan ang mga nangyayari beyond our control. Ang gera, hindi natin ginusto yan. Ang lindol, hindi rin natin in-expect yan. Marami pang pwedeng mangyari. Kaya dapat, ang serbisyo para sa taong bayan ay agad-agad. Kaya nga, kailangan itong pag-usapan din ng Senado at hindi natin pwedeng ipakita ang selective accountability. Tama. Meron nga pong sinabi si Senator Rodante Marcoleta, parang inamin na nila na talagang diskarte nila yon yung hindi umatin po sa session kasi parang alam nila na konti sila. So matutuloy talaga yung palitan. Pero ito na nga po, no, after po siraan ng 18 Marites itong mga prosecution panel dito sa gagawin na impeachment trial, ang binabaliktad naman po ni Senator Alan Peter Cayetano, ang sinasabi naman po niya, yung mga kongresista naman daw po ang bias at ayaw maging patas itong impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ano pong masasabi niyo doon? Binabaliktad niya. Oo nga. Oo, kasi pinipilit naman ni Senator Alan na kilalanin siya ng Kongreso bilang Senate President. Paano naman magagawa ng Kongreso yun? Kitang-kita naman natin na 12 na itong bagong mayorya at 11 sila Oo. na mayorya na naging minorya. No, I mean, kitang-kita naman natin ang katotohanan. At again, binabalik nila na that is not the process, hindi yan legal. Pero ang daming former Senate President, siguro lahat ng buhay pa na Senate President ay nagsabi na, and even yung ating mga justices ay nagsalita na rin. So, sino yung ating paniniwalaan? Kasi ang pinag-usapan dyan is the motion to declare all positions vacant Oo. and the motion to elect a Senate President pro tempore. Oo. So para yung vice-presidente. Wala kang presidente, pero meron kang vice-presidente. Naging bakante ang Senate Presidente. So kung bakante ang posisyon ng presidente, sino ang mag-a-assume? Sino ang gagawa ng trabaho ng presidente? Yung vice-presidente, which in the case of the Senate is called Speaker, a Senate President pro tempore. Kaya ginagawa ni Senator Win Gatchalian ang trabaho niya. So, para namang, sorry pero nagulat din ako dun sa proposal ni Senator Alan na pwede ba dalawa kaming pumirma ng payroll? Pwede ba ganito? Parang
pabor lagi sa kanya eh. Naging circus eh. No, nakakalungkot. Talagang nakalungkot. Kasi hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na ginagawa ni Senator Alan yun. Kasi hindi naman siya ganyan dati. So kung ano man ang nagtutulak or kung ano man ang naging maling advice, ang hirap. Pero uulitin ko, hindi pumipili ang Kongreso ng presiding officer, ng impeachment court, or sino-sino dyan. Nirirespeto namin kung sino ang legal na nakatalaga sa Senado. Ang amin lang panawagan, magtrabaho tayo dahil utang at obligasyon natin yan sa taong bayan. Alam nyo, nagtataka nga rin po ako eh. Yung ginawa ni Senator Alan Cayetano na, yung sinabi ko nga po sa inyo, Congressman, na yung pag-absent nila sa session, Absent, no? napaka-kasuklam-suklam po yun. Tapos, parang para pong katrabaho mo, yung absent ka na ng 2 araw, tapos pagpasok mo, siga ka pa. Parang ganun eh. Yung ginawa po nila na pag-absent ng 2 araw, tapos parang nung pinalitan sila, parang sila pa yung kawawa, samantalang sila po yung nambaboy dun sa sitwasyon na kinakailangan sila. Di ba, Di Congressman? ba kung sa school, pag mag-absent ka, pinapalo nga yung fingers Oo. mo, di ba? Tapos- Tapos hanapan ka pa ng medical certificate. Yun, Dapat yun na-excuse pala. pa. Medical Nakakalungkot certificate. din po yung kapatid, no? Yung No work, sinasabi, no no? pay pa, di ba? Congressman, yung kapatid po nakakalungkot din. Sabi niya, ang dali namang intindihin, 1 + 1. Yung nagsabing kapatid niya, kamusta Ma'am Pia? Kamusta po kayo? Okay lang po ba kayo niya? Kamusta? Kinakamusta ko na kayo. Ano Ibig yung sabihin 1 + 1? Yun pala yung gusto nilang diskarte hanggang siguro kung walang nangyaring session nung nung nakaraan, yung nagpalit ng liderato, di ba? Kung wala pa lang ganong pangyayari, magtutuloy-tuloy na absent lang itong si Alan Cayetano. Kasi And this is where we need the people to speak up. Oo nga eh. Kailangan na ng taong bayan magparamdam kung ano ang kanilang nararamdaman at kung ano ang kanilang pananaw. Kasi nakakalungkot, no, yung nangyayari. Kunyari, may lindol. Ang dami ulit ng proseso na gagalawin mo. Pero kung naipasa na itong Kalinga Bill, Kalinga Bill. Importante matik pala na yan. Tindera ka sa public market, apektado ka, farmer ka, fisher folk ka, no? Or ikaw ay kunyari, di ba nag-earthquake, no? Meron doong mga naapektuhan na mga daan, hindi sila mabigyan ng access. In fact, even yung 500 pesos subsidy sa kuryente ng bawat bahay, bawat konsumidor, no, na makwa-qualify doon sa Kalinga Bill, sayang yun eh, kasi pwedeng gamitin yun. May 500 po. Yung 500 pesos siya na kuryente, subsidy. Wala pala. Yung isa nangako, 2K, hindi naman po tinupad. Kilala niyo po yun. Meron niya 10K eh. 10K May pinangako 10K eh, pa, di ba? no? Pangako, no? So, Doc, ano po kaya maitulong ng taong bayan po na masiguro na maging patas po ang darating na impeachment trial po? Unang-una, dapat sugpuin natin ang fake news. Yan. Kasi minsan, oftentimes, ang naging one of the legacies na nangyari noong nakaraang administrasyon ay ang pagpalaganap ng fake news, peking impormasyon, character assassination, Yan. na kapag nakikita nila ngo itong taong to, marunong to, magtatrabaho to, pero hindi siya susunod sa kumpas natin, sisirain nila ang character niyan. Grabe, no? No? Ilang scientists, ilang Filipino doctors, ilang matatagal na nagtatrabaho sa gobyerno ang nag-resign, nasira yung pangalan dahil sa ganong strategy. Ngayon, humihina yan. Dapat talaga nating tapyasin yan. Because the people deserves to know, the people deserves the truth, and the people deserves na tuldukan ang lahat ng accountability. Alam mo, dugtungan ko lang yung kay Congressman ha. Kasi totoo yung fake news. Kasi po mga kababayan, katulad na lang po kahapon, ang dami po nalilito dito po sa desisyon ng Supreme Court na ito raw po desisyon ng Supreme Court, Congressman, ay hindi daw yung bari, tayong ba yun? Yung tayong. Tayam. Yung inaano po doon, yung lang po, hindi siya ang karapat-dapat magrepresenta ng reklamo. Yun lang po yun. Kaya Hindi na-dismiss. po yung buong quorum ang dinadaon ng Supreme Court. Sinakyan na naman po ito ng mga fake news natin, mga DDS. Hello? Di ba? Ang dami na naman po nilang nabubola na hindi naman po nararapat.
Yan po yung sinasabi ni Congressman. Sa pagproseso po ng impeachment natin dito sa impeachment trial, yan po ang abangan natin kasi ayan po ang bubulag sa ating mga kababayan. Yun. So, Doc, bilang registered nurse po sa private sector po, syempre mababa yung sahod namin, Doc eh. Tapos, may ano ba ngayon sa Kamara po? Mga bill for healthcare professionals. Well, yung sa salary, sa salary standardization, syempre iba yung nasa gobyerno, iba Oo, rin yung iba din nasa po, private Doc. sector. Pero tinitingnan yung maraming paraan yan kasi may PhilHealth share na pwedeng ibigay hindi lamang sa doktor, no, kundi sa lahat. Kaya nga, ang merong mga programa, kasi ang nangyari din, di ba inilabas? Kunyari, nilabas tong isang nagsasalita na, sayang itong 60 billion. Ang laki-laki ng utang ng PhilHealth sa mga hospital. Pero tingnan natin, maraming utang sa hospital at LGU, pero ito kasi yung mga ginawang package, again, nung nakarang administrasyon na mali. Naalala nyo, chinarge sa PhilHealth yung napakamahal na testing ng COVID. Chinarge sa PhilHealth yung quarantine. Tama. Ngayon, kanya-kanya naman yung mga LGUs, hindi yan mababayaran. Kasi fraudulent yan. Yes. Okay? Now ngayon, linilinis ang PhilHealth and of course, our congratulations to the President, Dr. Edwin Mercado. Sa paglinis yan, kaakibat ang magiging benepisyo hindi lamang sa mga doktor, kundi sa iba pang health workers. So, lahat yan mabibigyan ng pansin. Kaya babalik tayo, dapat magtrabaho tayo. And in terms of health, dapat tingnan natin hindi yung number of facilities constructed, but number of facilities accredited by PhilHealth. Ayun. Para ma-address yan. Yan, Walang napakagandang nag-stand out sa walang representante yung mga healthcare professionals kasi ngayon, Doc eh. Puro nakafocus sa mga soldiers natin. Sa Gawa mga- natin yan. Yun, yung I gusto ko, am Doc. available to be your voice. Ayun po mga kababayan. So marami kaming natutunan ngayon, Doc. At syempre, tuloy-tuloy ang trabaho ng Kongreso dan sa ating mga Senado. So ayun po, Doc. At maraming salamat po. Hanggang sa muli po mga kababayan sa ating podcast. Pero magbigay lang si Doc ng Konting- message. Oo. Message. Sa ating mga Parting kababayan words. po. Sa ating mga kababayan, maging bukas ang isip, mag-isip, at huwag magpalinlang. Yun. Let's go. Once again, ito po, balita at kaalaman at kasama po natin. Sinyolo po, at sana po nagustuhan niyo po ang aming vlog. Kasama po ang ating Dr. Congressman Janet Garin. Garin. Salamat po sa inyo. Thank you. Thank you.